sa ulo ng mga nagbabagang balita. Deeper Bridge itatayo bilang pansamantalang solusyon sa pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Relocation site sa mga pamilyang apektado ng bagyong Ompong sa Itogon, Benguet, hindi pa rin naisa sa katuparan. 3 magkakamag-anak patay matapos malunod sa San Fernando City, La Union. Kilos protesta laban sa genocide sa mga Palestino ikinasa sa Baguio City. At iba't ibang venue para sa mga okasyon at aktibidad, alok ng Hotel Supreme. Ang iniwan nitong pinsala ang pag-ulusok sa ikinapatayuan ng pumili ang bilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. 3 magkakamag-anak mula sa Sablan, Benguet ang patay matapos silang malunod sa San Fernando City, La Union. 2 sa mga biktima sinubukang sagipin ng kanilang nalulunod na kaanak pero pati sila nalunod din. Magbabalita Charles Limon. Sinubukan pang iligtas ng mga kinatawan ng BFP at PCG ang lalaking ito sa Dalampasigan sa Barangay San Francisco, San Fernando City, La Union, bandang alas 3 ng hapon noong Linggo, October 5. Ito'y matapos siyang malunod habang naliligo sa dagat. Sumaklolo naman ang 2 kamag-anak ng biktima pero pati sila nalunod din. Nandun po sila sa cottage, then nagkakaroon po ng mga kunting kasiyahan, tapos yun nga po dun sa pagligo po nila sa dagat. Initially sir, yung isa lang po yung parang near drowning. Ngayon, trinay pong isave nung 2. Ang kaso, dahil hindi nga din sila ganon kabihasa para gawin yung pagliligtas sir. Rumesponde naman ang CDRMO, PCG at BFP sa insidente pero inabot sila ng 1 oras bago mahanap ang unang biktimang nalunod. Ilang minutes na yung nakakalipas bago po na itawag doon sa mga mag-rescue. Most probably, lalo kung lumubog na din po yung tao, medyo mahirap po talagang hanapin. So, yun po sir, actually naitawag naman po siya ng 2:55 pero nakuha na po yung unang victim ng around 3:50. Kinabukasan na nahanap ng mga otoridad ang 2 pang mga biktima. Pawang residente ng Sablan, Benguet ang mga nasawi. Plano naman ng CDRMO na paigtingin pa ang pagtuturo ng water search and rescue sa mga barangay sa inaasahan pang pagdagsa ng mga turista ngayong Burr months. Charles Nicolimon, RNG News. Pasintabi po sa mga naghahapunan na aagnas na nang madiskubre ng mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki sa Luba, Abra. Nakita ito sa pampang ng isang ilog. Pagkakakilanlan nito, inaalam pa. Narito ang report. Pinagtulungang iahon ng mga otoridad ang bangkay ng lalaking nadiskubre sa Baliang Barangay Gayaman, Luba, Abra pasado alas 3 ng hapon noong Lunes, October 6. Ang lalaki posibleng 5 araw ng patay. Kita po ng isang minor natin kasi kukuha lang daw sana ng sample sa kabilang pampang. Di ba yung mga nagdimina ng ginto? Opo. Yung magsasample daw, yun, nakita. Sumadsad siya. Sumadsad doon kasi, at saka sabi niya, parang medyo may tubig pa daw noon nung nakita niya. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin ito nakikilala. Kaya naman pahirapan ang pagkilala rito dahil burado rin, maski ang kanyang fingerprints sa tagal na nitong nakababad sa tubig.
naka-maong pants siya na jag, ma'am. Tapos naka-polo shirt na yung long sleeve. Sabi ng yung mga mawak sa kanya, mga embalmer at mga yung si Dr. Madriaga nagtanda. Wala na pang kung yung mga tama ng alam mo na yun, ma'am. Mga gunshot, ganon. Purely lang daw parang na sa mga matatalas na mga bato, ganon. Na resulta ng pag-anod. Base rin sa resulta ng kanyang autopsy, wala naman silang nakikitang anumang senyales ng foul play. Nanawagan naman sila sa mga residente sa lugar kung mayroon silang mga kamag-anak na nawawala. For the meantime, wala namang sa amin. May tumawag pero may yung mga marks na sinasabi, yung mga tattoo, mga palatandaan. Wala namang tattoo yung victim natin, ma'am. For purposes of DNA examination, nag-request kami ng femur niya, yung femur. Di ba yung sa thigh na yung buto doon, may bone marrow. Opo. Yun, kasi pag may claimant tayo, nandito lang po sa Lubay MPS, naka-preserve yung ma'am. Mga yung anong oras evidence. po? Bukas ang kanilang tanggapan para sa mga nais kilalanin o magbigay ng impormasyon tungkol sa biktima. Vanessa Bugtong, RNG News. 2 araw matapos bumagsak ang Pigatan Bridge sa Cagayan, nangako na si DPWH Secretary Vince Dizon na magtatayo sila ng detour bridge sa loob ng 2 buwan. 4 na iba pang lumang tulay sa probinsya balak ding inspeksyonin. Magbabalita Charles Limon. Alas 4:45 ng hapon nung Lunes, October 6, bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ang tulay bumigay sa pagdaan ng 4 na truck at 2 sa mga ito ay kargado ng palay at mayroong kabuwang bigat na 140 tonelada. Ito'y kahit 18 tonelada lang ang load limit ng tulay. Agad namang tumugon dito ang pamahalang panlalawigan ng Cagayan. Una sa listahan ay panatilihing tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. At ang rerouting po ay kakanan sa bago magbaybayong bridge papuntang Bagao, papuntang Gataran at Lalo. At meron ding para small vehicles doon sa Pigatan na circumferential road. Of PNP Cagayan, sir, we will ensure enough provision of personnel to assist in the rerouting and to maintain the smooth flow of traffic and movements of people and vehicles, sir. 7 ang sugatan sa insidente na dinala sa iba't ibang pagamutan. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, October 7, ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan at ng pamahalang bayan ng Alcala, desidido silang magsampa ng kaso sa mga driver ng truck. Kailangan imbestigahin yung pangyayari, bakit nagsabay-sabay ang 4 na malalaking truck na wala man lang pagkundamang yung mga gumagamit na hindi magbigayan, kaya bumigay yung bridge. Kaya yung abogado ng DPWH ay magpapile ng kaso sa mga irresponsableng mga driver at may-ari ng truck. Ipinag-utos na rin ng gobernador na inspeksyonin ng DPWH ang estado ng ilan pang tulay sa probinsya. Ito'y dahil 45 taon na ang tanda ng Pigatan Bridge. Dahil karamihan ng tulay sa Cagayan na ngayon ay malapit na sa kanilang deadline na 50 years na gamitin. Nag-inspeksyon naman sa lugar ngayong araw, October 8, si DPWH Secretary Vince Dizon para tignan ang sitwasyon ng bumagsak na tulay. Isa sa kanyang pangako ang pagtatayo ng detour bridge na itatayo sa loob ng 2 buwan. I-announce ko na sa media para kinukomit na niya sa inyong lahat. Within 2 months or hopefully even less than 2 months, maximum 2 months, nakatayo na yung detour bridge natin dito. Okay, so magmomobilize na tayo ng emergency at disaster funds. Kasi kahit na hindi ito natural disaster, man-made disaster naman ito na kailangan talaga natin bilisan. Maliban dito, mayroong 5 tulay pa sa probinsya ang kasing luma ng Pigatan Bridge na kinakailangang inspeksyonin. Kahapon mismo, nag-release ako ng memo instructing lahat ng taga-DPWH from region to district na makipag-coordinate na sa mga LGUs at mga probinsya para number 1, i-assess lahat ng mga bridge.
At number 2, maglagay ng mga measures tulad ng traffic management. Naglagay na rin ng iba't ibang signages ang ilang bayan sa Cagayan para sa rerouting. Balak ding kausapin ng pamalang panlalawigan ang pamunuan ng Port Irene sa Santa Ana, Cagayan para sa pagdadala ng mga palay papunta sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na ngayong anihan ng palay. Charles Nicolimon, RNG News. 7 taon nang nakalilipas mula ng manalasang superbagyong Ompong sa bayan ng Itogon, Benguet. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naisa sa katuparan ang relocation para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Kung bakit, alamin sa report. Sariwa pa sa alaala ng 74 anyos na si Nanay Mildred kung paano pinadapa ng superbagyong Ompong ang kanilang lugar noong 2018. Marami sa kanilang mga kapitbahay ang nawalan ng tirahan at nagsilikas dahil sa pagguho ng lupa. Bagamat hindi ganito kalalang sitwasyon sa kanilang barangay sa Tinongdan, may ilang pagguho rin daw ng lupa ang naitatala sa lugar. As of now, dahil naglalabas nga ay typhoon, ada matay na is-slide naman unay nga nakuburan at least adati pag naanlad tatilugan. Dagya tatao piman, dagya kayo nga kwa, rinagraga di datap no makalabas lat atilugan. Pero 7 taon nang nakalilipas mula nang tumama ang superbagyong Ompong, hindi pa rin naisa sa katuparan ng relocation para sa mahigit 100 mga pamilyang naapektuhan. Sa pananalasa nga ng ilan pang bagyo noong mga nakaraang taon, nadagdagan ang mga pamilyang kailangang ma-relocate. Katunayan, umabot na ito sa mahigit 300 mga pamilya. Katatapos na-purchase po natin yung 2 hectares po. Pero sabi ng COA, hindi daw pwede yan kasi forest reserve yan. Kaya hindi pa ready for evacuation center yan. Inaayos namin yung papel, nagpapatulong kami sa mga DNR para maiayos yung papel para maiproclaim po ni President na relocation site po yung nabili po ng munisipyo. Ang pira po na nabili dyan po ay binigay din ng NHC sa municipality. At saka mayroon tayong isang relocation site sa Antiquien, sa Luacan, na dati-dati yan. Yung unang usapan noon, yung hindi pa ako mayor, si Mayor Guidjo po yan, binigay po ng Benguet Corporation yan, na maging relocation site. Pero yung maumpisahan yung relocation site, yung mga development, may mga individual na nagkiklaim na sa kanila daw yun. Kaya hindi natuloy. Ang kaso bagamat may nabili ng lupa ang LGU para sa proyektong relocation, kailangan pa raw ng deklarasyon ng titulo ng lupa mula sa Malacanang. That is 19 hectares. Pero yung nag-follow up kami sa DNR, nakita namin na yung relocation site sa Luacan po, approved na po yan. Lahat na po ready for proclamation. Pero hindi na i-proclaim yan kasi iwan ko kung may nakialam, kaya hindi na proclaim ni Presidente noon. Pero yung sa plano po, nakita namin yung approved plan. Approved plan po na yan, 3.7 hectares. At kasali yan sa sinasabi ni Speaker Alvarez na lupa niya. Kaya sabi ng DNR, kung pwede, pag pumunta si Speaker dito, sabi niyo ilipat natin yung 3.5. Kasi 19 hectares yung kiniklaim niyang lupa niya. At saka lahat ng mga beneficiary doon, yung listahan po, nasa DSWD, sa opisina ni Ma'am Grace. Unfortunately, yung socialized housing na yon na-propose niya is nasa taas kasi siya. And the owner of the lot who donated that actually to the LGU prefers it na dapat sa baba. Kasi pag sa taas siya, it's near the watershed. So baka maapektuhan din yung watershed natin. So that's something also na gusto naming mag-conduct ng site inspection para matingnan talaga natin kung talagang feasible ba siya sa taas or pwede sa baba. Kasi the owner of the lot has approached me when I was assigned in NCR. And yun nga yung sinasabi niya. I-check din namin with DNR kung how far na po yung application nila for patent yata, for patent dun sa DNR. So that it's one na tinitingnan natin for socialized housing. But the question of magkakaroon ba ang Itogon, magkakaroon naman po. It's just we need to look into the safe na location naman para hindi mas ma-compromise po yung source of water nila. And also, Itogon being part of the Bliss
no, the Metro Baguio. Pwede rin po natin i-work out yun with the Emblisda. Inaasahang sa susunod na buwan, makakausap na nila si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na may-ari ng nabiling 3.7 hectares na relocation site. Sa ngayon ay pinoproseso na nila ang papeles ng karagdagang nabiling 2 ektaryang lupain ng LGU sa pagitan ng Barangay Tuding at Ukab sa Itogon, Benguet. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, kilos protesta laban sa genocide sa mga Palestino ikinasa sa Baguio City. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Sa pamamagitan ng sining, panitikan at kolektibong tinig, ipinahayag ng mga taga-Baguio ang kanilang pakikiisa sa laban ng Palestine sa pamamagitan ng isang mass action. Magbabalita Ron Maranan. Hindi bala o baril, kundi brush, pintura, panulat at talento. Ito ang naging sandata ng ilang grupo sa Baguio para kondenahin ang patuloy na genocide o pagpatay sa mga Palestino sa nagpapatuloy pa ring giyera ng Israel at Hamas. Lumahok dito ang mga estudyante at mga organisasyon sa Baguio. Bali, commemoration po natin ito dito sa Baguio City ng 2nd year anniversary ng Al-Aqsa Resistance sa Palestine.
na yung Al-Aqsa Resistance, siya yung nag-mark ng global campaign ng mga mamamayan sa buong mundo para sa solidarity sa Palestine dahil nga sa naranasan nilang genocide ngayon na attack siya ng Israel at US. Bago magsimula ang protesta, nagsagawa muna ng iba't ibang cultural workshops. Kabilang dito ang mural at placard making, theater arts, poetry writing at zine making kung saan ginamit ang sining bilang paraan ng kolektibong paglaban at pakikiisa. Na hindi nga lang kasi siya parang art for art's sake, kumbaga may message kasi tayo na gustong i-convey sa ating mga artworks, sa ating mga literary works, ganyan, iba't ibang cultural works. Ito naman, dahil nga may ganitong iba't ibang forms na pwedeng i-take form itong ating resistance na hindi lang naman nalilimita sa mga pag-arali, ganyan, and others. Ito naman ay dahil nga mas open nga siya, ay parang mas nagiging accessible nga siya for everyone, mas madali nga siyang maipapakalat pa to a broader audience. Poetry can be used to, pwede din po siya sa propaganda para po sa mga hindi po gaano maalam sa mga struggles of the Palestinians. Poetry can be used to disseminate that information in a way na that's more easily consumable and resonates more with the feelings of people. At ginagamit din po ito para hindi makalimutan ang mga pinagdaanan nila. Bit-bit ang mga placard, bandila at mga ilang obra na sumisimbolo sa pakikiisa at pakikibaka ng Palestine. Sa bawat sigaw at awit, muli nilang ipinapahayag ang panawagang Free Palestine. Ang issue ng mga taga-Palestine ay issue din natin dito sa Pilipinas na meron tayong karapatan sa mga lupa kung saan tayo isinilang. Kaya hindi natin sana dapat kinukutya yung mga aktibidad na ito, yung mga aktibidad ng pagkikiisa para sa lahing Palestino. Muling ipinakita ng mga residente ng lungsod na ang sining ay hindi lamang para sa mga malikhain, kundi maaari rin itong gamiting sandata sa pakikiisa at paninindigan. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, pumalo na sa higit 67,000 na Palestino ang nasawi sa gyera sa Gaza na nagsimula noong ika-7 ng Oktubre 2023. Ron Maranan, RNG News. Bilang pasasalamat naman sa walang sawang serbisyo ng mga barangay health workers, ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang tulong pinansyal sa ilalim ng AKAP program sa mahigit 1,700 BHW sa ika-6 na distrito ng lalawigan. May kwento si Val Dismaya. Bukod sa pagpapabuti ng mga pasilidad sa mga provincial hospitals, hangad din ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na masigurong nakakatanggap ng tamang benepisyo ang mga health workers lalo na sa mga barangay. Kaya naman nitong September 26, mahigit 1,700 barangay health workers mula sa ika-6 na distrito ang nabigyan ng ayuda sa Kapwa Kapos ang Kita o AKAP program. Ang AKAP program ay isa sa mga paraan ng lalawigan upang ipahayag ang pasasalamat sa mga frontliners sa kalusugan na madalas ay nasa unang hanay ng serbisyo, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Panunot nila nga po, napanunot mi nga si kayo iti matibay apo nga kadwami, kasla soldado kayo apo. Lalalo panggap detoy, laban tayo apo. Laban tayo nga aramidan nga malusog amin apo nasalungat amin nga kailyan tayo dito Pangasinan. Si kayo ti frontliners ni apo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga barangay health workers sa kanilang natanggap na ayuda. Maraming salamat po Governor Kiko para sa tulong po sa aming BHW. Sana po marami pa kayong mas matulungan para po sa amin at sa buong 6 districts. Maagang pamasko na po sa aming BHW po ito at sa aming pamilya. Bukod sa tulong pinansyal, ipinahayag din ng gobernador ang planong libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Pangasinense kapag nasimulan na ang konstruksyon ng itatayong pampublikong ospital sa Binalonan. Samantala, patuloy namang isinasagawa ang konstruksyon ng Alcala Community Hospital na sinimulan pa noong Marso ng taong ito.
Ito ay mayroong 50-bed facility na mag-aalok ng mga serbisyo gaya na lamang ng Clinical and Diagnostic Center, Operating Room at Dialysis Center. Ito ang magiging ika-15 pampublikong ospital sa lalawigan ng Pangasinan kapag natapos na ito. Inaasahang magiging malaking tulong ang nasabing pasilidad sa mga residente hindi lamang sa bayan ng Alcala kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar na kailangan ng agarang serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng AKAP at pagtatayo ng mga bagong ospital, ipinakikita ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyo para sa kalusugan at kapakanan ng mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News. Naaalala niyo pa ba ang isang lolo na nagnakaw ng mangga na inaresto sa Pangasinan pero hindi siya nakulong? Balikan natin yan kasama si Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Sa bilyon ng perang ninakaw ng congressman, senator, DPWH, lahat-lahat ng involved sa flood control, balikan natin yung kaso ni Lolo Narding na nagnakaw ng mangga dito sa Pangasinan. No? Siya si Lolo Leonardo Narding Flores. And this is an 80-year-old farmer caretaker of a mango farm. And allegedly, he was arrested by the police for stealing 3 sacks of mangoes from the neighbor's tree, then selling them in the market and buying food. And of course, ang problema dito talaga, hindi niya kinuha yung fallen mango fruits. Siguro kung kinuha niya, kinolekta lang niya yung mga nahulog sa lupa, it will not be considered theft. But dito, talagang hinarvest niya doon sa mango tree. And yung act of picking actively itong mga fruits, legally considered theft, regardless of whether or not ang justification niya ay kailangan na niyang bumili ng pagkain. Of course, eventually, pinatawad siya nung may-ari ng mango tree and there was a court settlement na dismiss yung kaso out of compassion. Under Article 681 of the Civil Code, fruits naturally falling upon adjacent land belong to the owner of the said land. Pag nahulog yung bunga doon sa kabilang lote, ang may-ari ay hindi yung may-ari ng tree, but yung may-ari ng lupa kung saan bumagsak yung fruit. And of course, kasama rin dito yung the fact that this fruit should have been or should have fallen naturally. Ito ay hindi mo ginugyog, hindi mo inisprayan ng kung ano para mahulog, hindi mo ginamitan ng pole or kawayan para mahulog, but in its natural course. Pag ikaw ay merong kapitbahay na may prutas at gumamit ka ng stick para mahulog yung mga prutas at kahit lumapag sa inyong lupa, ito ay magiging theft tulad ng kaso ni Mang Narding. Susunod, iba't ibang venue para sa mga okasyon at aktibidad, alok ng Hotel Supreme. Ang detalye, abangan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Ngayong pumasok na ang Burr Months, muling napupuno ng mga okasyon at pagdiriwang ang Baguio City. At isa sa mga hindi mawawalang venue sa mga ganitong pagtitipon ay ang Hotel Supreme. Alamin sa kwento ni Ron Marana. Malaki ang ambag ng mga museo sa kultura, tradisyon at lalo na sa kasaysayan. Kaya't kada taon, nagtitipon-tipon ang mga museum professionals, cultural workers at heritage advocates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasi itong Philippine Museum Congress ay resulta ng grant ng National Commission for Culture and the Arts. So the main purpose is to gather the museum workers and those working in the industry so we can give them concepts or we can share our concepts of how museums will be in the future. Ngayong taon, napili nilang venue ang Baguio City at isinagawa nga ito sa Hotel Supreme. Ginawa namin sa Hotel Supreme because this is the most venue to conduct it. Nasa kanila yung mga facilities, nasa kanila yung function halls, yung venue, yung accommodation, and it's near other areas. So, magaganda kasi yung function halls nila, diba? Parang it has everything already. So, we conducted it here. Ang mga gantong aktibidad ang target ng hotel. Katunayan, ang mga function halls ang isa sa kanilang mga pinakaalok na serbisyo. Well, we are so lucky that we've been hosting a lot of Congress, hindi lang itong Philippine Museum Congress. But since Baguio Museum is also the host, and we are so lucky na tinay up nila ito sa Hotel Supreme. As we all know, Hotel Supreme is home to many different venues, many different halls. And right now, we're having the Philippine Museum Congress. Malalawak na function halls, kumpletong pasilidad, at maasikasong serbisyo.
Patuloy na pinapatunayan ng Hotel Supreme na ito ang perfect venue ng mga gantong makabuluhang pagtitipon dito sa Summer Capital. Recently, we added a mega, if I may say so, a mega facility, which is the Meritus Hall, and we can accommodate up to 2,500 persons. Before, this is the largest venue, which is the Diamond Grand Ballroom. It can cater up to 1,000 fans, but we have added from 10, we've added at least 4 brand new facilities, which is located in our Hotel Supreme Mall and Event Center. At sa pagpasok ng Bermans, siguradong kaliwat kanan muli ang mga party for the holidays. We are inviting everyone to check Hotel Supreme because we are introducing a new building, which is the Hotel Supreme Mall and Event Center. Hindi lang siya hotel rooms, you can see different establishments and stores that you can avail of the services, gym, spa, and everything. There's also new restaurants and cafes. So this coming Bermans, if you want to stay with Hotel Supreme, please visit us and check out the new facilities. Para sa mga nais mag-book ng kanilang venue, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Ron Maranan, RNG News. Sa lagay ng panahon, kinumpirma na ng Pag-asa na nagtapos na ang habagat season at nagsimula nang umihip ang malamig na hanging amihan o northeasterly wind flow. Umiihip ngayon ang amihan sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Islands. Magpapaula ng shear line o ang bangga ng amihan at easterly sa Metro Manila, Central Luzon, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Rizal at Quezon. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Umiihip naman ngayon ang ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng pulupulong pag-uulan, pagkidlat at pagkulog. Ating alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Ang akala nating simpleng irregularity sa ating menstrual period o maaaring unang sintomas pala ito ng PCOS. Kung paano ito nangyayari ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Usap-usapan sa social media ngayon ang pag-amin ni Bini Maloy na miyembro ng Nations Girl Group na Bini na mayroon siyang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng netizen sa kondisyong ito na karaniwang nararanasan ng mga kababaihan. Pero, ano nga ba ang PCOS at bakit ito isang mahalagang usapin sa kalusugan ng mga kababaihan na dapat hindi ipagsawalang bahala? Ang PCOS ay isang hormonal disorder na nakakaapekto sa mga babae sa kanilang reproductive age. Nangyayari ito kapag ang katawan ay nagkakaroon ng sobrang daming androgen, ang tinatawag na male hormone. Dahil dito, nagiging irregular ang menstruation. Nahihirapan ng ovaries na maglabas ng itlog at minsan nagkakaroon ng maliit na cysts sa ovaries. Ang pananaliksik sa PCOS ay nagsimula noong 1935 na pinangunahan ni Stein at Leventhal at una itong tinawag na triad. Pero ang salitang PCOS ay unang ginamit sa pagdiagnose ng kondisyong ito noong 1721 na pinangunahan naman ni Valles Neri. Ilan naman sa mga sintomas ng PCOS ay ang sobrang stress, kulang sa tulog, kawalan ng ehersisyo at mali ang pagkain. Ang mga ito ay nagdudulot ng insulin resistance kung saan nahihirapan ang katawan na gamitin ang glucose sa dugo kaya tumataas ang blood sugar at hormone levels. Dahil sa hormonal imbalance, marami sa mga babaeng may PCOS ang nakakaranas ng irregular na menstruation, acne breakout, pagtubo ng facial hair maging sa ibang bahagi ng katawan at pagtaas ng timbang. Sa ilang kaso, nagiging sanhi rin ito ng hirap sa pagbubuntis. Bagamat wala pang lunas sa PCOS, maraming paraan para makontrol ito tulad ng healthy diet, regular exercise, at medikasyon mula sa doktor para sa hormones at insulin levels. Nagbabala naman ang National Institutes of Health na huwag basta mag-self-medicate kung pinaghihinalaang may PCOS.
Mahalagang magpakonsulta sa OB-GYN para sa tamang diagnosis. Madalas kasing napagkakamalan ito bilang ordinaryong irregular period o stress lang, pero maaaring mas malalim ang sanhi nito. Katunayan, ayon sa datos ng World Health Organization, taong 2022, tinatayang nasa 116 na milyong kababaihan sa mundo ang may PCOS. Kaya naman, marami ng mga kababaihan ang naglalakas loob ngayon na ibahagi ang kanilang PCOS journey sa social media. At ito ang kanilang tulay para magbigay ng inspirasyon at edukasyon sa iba pang kapwa kababaihan na ang PCOS ay isang kondisyon na dapat pagtuunan ng pansin. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 78 days na lang, Pasko na. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.